Hi mga kabukid, magandang umaga sa inyong lahat. Grabe, katatapos ko lamang magtanim ng sitaw at ipapakita ko sa inyo yung update sa ating itinayong balag. Ayan na siya. Unti-unti nagre-reconstruct na ulit yung mga vine niya at sana gumanda, pero 50-50, hindi ko alam kung gaganda o hindi. Tapos nag-isip ako, hindi ba kakatanim lang natin ito ng ito lang? Tapos hindi rin naman maganda yung binhi. Hindi ko nagustuhan. Hindi lang siguro compatible do sa lupa. Kasi ang tinanim ko dito sa bongga na variety from east to west. Sabi nila maganda, pero siguro depende talaga sa compatibility ng lupa. Parang hindi siya gumaganda sa akin. Ewan, binagyo lang siguro kaya ganun. Pero feeling ko kasi hindi ganito yung observation ko doon sa nakaraan na yung Fantastico yung inano ko. Ay tinanim, Fantastico, hindi Pantropiko. Fantastico yung tinanim ko from east-west. Mas maganda siya, mas malago yung daon niya at mas marami siyang mamulaklak. Unlike this na tawag dito, bongga, na ang hirap, parang andalang niyang, pero marami siyang mamunga, kaya lang ang bilis siyang mamatay, hindi siya resistant sa mga fungus sa lupa. Hindi katulad ng Pantropiko, Fantastico na maganda at malakas ang resistant niya. Malakas ang resistant niya pagdating sa mga fungus at sa pabago-bagong klima. Namali tayo doon. Pero okay lang, trial and error. Yun nga lang talaga, masakit sa puhunan kasi ang dami kong biniling seeds. Hindi pala, parang hindi compatible dito sa lupa ko yung bongga na variety from east to west. Yun. I was thinking, inisip ko na if ever na aayusin ko lahat, grabe gastos na naman, babaguhin ko lahat hanggang doon sa dulo. Ang pagod na naman no, naisip ko. Pero kung hindi naman magiging productive to, siguro antayin ko lang na gumanda. Kapag gumanda naman at medyo makakabawi tayo dun sa pinambili natin ng mga seeds, tatanggalin ko ito lahat ulit at aayusin ko. Parang ang gagawin ko na lang is isang horizontal na ito lahat na puro sitaw. Yun yung naisip ko. At naisip ko lang din naman kasi ang hirap talaga nun. Ang daming ito nga, punong-puno na to ng balag. At yung panahon ngayon is nagdadalong isip pa talaga kasi parang bagyuhin pa rin hanggang up until now. Parang bagyuhin pa rin yung sitwasyon. Mahangin, sobrang windy, cloudy, at parang yun nga, parang meron pa talagang chance na magkaroon ng bagyo. Kaya antabay muna at antayin nating maghilo ulit to. Baka gumanda pa naman at makabawi-bawi tayo kahit pa paano kasi sobrang dami din kasi nito. Parang ilang lata yun, 4 na lata yata. Mas okay siguro kung bibili natin 1 kilo na lang ng yung variety ng east-west na gusto natin. Unlike this na parang hindi, duda talaga ako kasi parang hindi talaga siya nagbo-boom. Hindi katulad ng Fantastico na ang ganda talaga. Simula pa nakikita ko na hindi, at saka hindi siya hindi siya namamatay. Malakas talaga ang resistance niya pagdating sa fungus at siguro compatible siguro yung lupa dito pagdating doon sa variety na yon. Yun na-share ko lang. Katatapos ko lang magtanim ng sitaw doon sa gilid. At tinanggal ko na yung mga lumang na binagyo kasi ang pangit tingnan. At parang hindi talaga siya, hindi nag-ano yung dahon niya, hindi dumadahon, parang madalang yung dahon niya. Pero obserbahan ko dito sa bongga na marami siyang bumunga. Yun nga lang talaga, hindi talaga siya sa resistant sa mga fungus. Yun lang. At ang hirap mag-decide kasi bagyuhin pa talaga ngayon. Antayin na lang siguro natin. Kapag naman January na, magdadating na naman yung drought. Pero feeling ko, hindi naman sobrang drought yung mangyayari ngayong taon, sabi ng Pag-asa, kasi tapos na yung drought season na talaga, which is this year. Tingnan natin, observe muna tayo, and then kilos. Yun nga lang, ipon tayo ng puhunan at aayusin natin ulit itong lahat. Parang nakangati yung kamay ko na ayusin ulit lahat kasi alam mo nung pag mga perfectionist, gusto ko talaga mapulido yung gawa at saka hindi ko makita yung pinaghirapan ko dito. Though ang pagod talaga nito hanggang doon yung sitawan natin. Kaya lang parang hindi worth it kasi nakikita ko na, parang na-visualize na-vision ko na parang hindi siya gaganda. At tinamaan pa talaga ng ito yung bagyo na umeksena pa si Christine, kaya lalong mas hindi gumaganda. Kaya tantayin natin, bawi tayo sa makapagpabili ng konti tapos ipon tayo ng pambili ng maraming seeds at mga tali-tali, mga panali dito. At syempre, mangunguha tayo ng sobrang dami ng kawayan ulit ang kailangan dito. Kasi yung ibang kawayan ko dito na pinang balag is medyo mahuhuna na, marurupok na yung mga kawayan. Kaya panibagong kuha na naman. Diyos, kinisip ko pa lang talaga. Na-stress na ako. Bahala na.
hindi naman talaga natin masasabi kapag nandiyan na naman, lumalabas naman yung lakas natin tsaka yung pagiging madiskarte natin pag nandiyan na tayo sa sitwasyon. Pero ngayon nakikita ko lang, parang ang pagod niya isipin kapag babaguhin mo lahat. Ay maganda ang panahon, though yun nga lang talaga, hindi natin masasabi kung may bagyo pa nang parating kasi alam mo naman pag Burmans, andyan yung bagyo at nakaantabel at saka ang lalakas ng bagyo ngayon, grabe. Ito nga yung Christine, hindi naman talaga dito dadaan niya sa Marinduque, yung cyclone lang talaga niya, hagip kasi ang lakas, hindi natin inasahan, hindi tayo nakapaghanda at hindi ko talaga expected na ganun yung mangyayari. Sobrang lakas pala ng hangin ng Christine na yan, grabe ka talaga. Kaya yun, sana ay umayon na sa atin yung panahon. Grabe, itong panahon na to talaga, ito lang inaantay kong umayon, hindi naman umaayon. Bakit ganon? Joke lang. Kaya ganun kasama talaga sa buhay. Kaya lang, fight. Nakaka-down kasi ang daming isipin, ang daming kasi nakukuha ng, saan tayo kukuha ng puhunan ulit. Ang pagod. Buti sana kung meron tayong mga ayu-ayuda mula sa gobyerno, pero parang wala naman kasi parang mas pinapriority yata nila yung mga bahay na nasira kumpara sa mga taniman na nasira. Bakit ganon? Ba't pinapriority nila yung mga nasirang bahay kumpara sa mga magsasaka na nabahay at nasira yung mga pananim? Yun, hindi ko magets kung ano yung gusto nilang tumbukin doon, pero feeling ko ang gusto lang talaga nilang tulungan ay masyadong malala yung naging tama. Doon malala naman talaga yung nangyari sa akin dito sa taniman kasi ang hirap naman talaga magtanim. Yan na nga, sabihin na natin na maliit lang tong taniman na to, pero grabe, ang hirap talaga ng ginawa ng tao na to dito, talagang mano-mano talaga. Kaya kaya nakakalungkot na wala man lang tayong nahingi na kahit konting mga seeds man lang kasi ang mahal ng seeds, grabe. Alam mo yung seeds na isang isang pakete, parang yung sachet na nga lang 60 pesos plus, east west yun, parang naglalaro siya sa 60 to 80 pesos. Yun na yung magandang quality, pero pag ang hirap kasi kapag yung mumurahin, parang hindi talaga siya, depende rin siguro sa quality talaga ng lupa at compatibility talaga. Pero ang mahal talaga ng seeds, hindi biro talaga. Kaya kung may tutulong na magbigay ng seeds, talagang ma-appreciate ko talaga kayo ng sobra-sobra. Gusto nyo bigyan ko pa kayo ng gulay kapag nag-ani. At saka ang kailangan nating bilhin is yung mga panali pa rin kasi yun, mas focus stick ako ngayon sa sito kasi alam mo naman, ang gusto ko talaga siyang, alam mo yun, para may gusto tayong gusto tayong ma-reach dito sa sito. Gusto natin siya maging, alam mo yun, parang kahit konting success lang para makita natin talaga na pwede pala makabuhay ang sitaw, ganun. Pwede makasuporta ang sitaw sa ating mga pangangailangan. Yun yung gusto kong patunayan, na kahit maliit na yung lupa mo, mas productive at yun yung ini-aim ko, na parang kahit maliit yung lupa mo, kaya palang bumuhay ng tao ng ganito kaliit lang na lote ng sitaw, pero productive, na kaya siya makapag-save sa pangangailangan natin. Yung gusto kong patunayan, which is last sitawan natin, napatunayan ko naman, pero hindi pa tayo nakakarating sa mismong parang yung ito na yung certified magsasaka na talaga ako kasi nakikita ko na yung inaani ko. Though maliit lang talaga tong lupa na to, kaya lang kung naman madiskarte ka at kung may tanim lahat, talagang hindi ka papabayaan. Kahit maliit ang lupa mo, talagang sasagipin ka niya at ilalaban ka niya yung mga pangangailangan mo kapag marami ka talagang tanim, kasi yun yung tutustos sa'yo. Yun nga lang, binagyo tayo ngayon at hindi talaga ako nagandahan sa quality ng itinanim ko. Doon nagagandahan yung iba, pero siguro yun nga talaga, compatibility is the key to success, ganun. Kaya yun, ang ganda ng panahon, sana wag na tayong bagyuhin at wag na tayong, alam mo yun, yung wag na tayong ang hirap talaga mabagyo. Kahit sino siguro, kahit wala ka namang pananim at simpleng ka lang, yung parang nasa bahay ka lang, ang hirap din kasi kapag nabagyuhan ka, taming ayusin, lininisin. Buti sana kung ayusin, lininisin, ay yung dami nasisira mga ari-arin, which is minsan yung bahay nasisira, tapos ganyan. Ito na nga lang, talagang nakaka-stress talaga kapag yun lang talaga ang plus point ng stress kapag magsasaka, kasi ang daming intindihin. How much more pa yung mga magsasaka natin dyan na napakalalawak ng taniman, talagang hindi ko maaraw kung paano sila nakakabangon, kung paano nila na napapagtagumpayan yung ganung mga senaryo na kung ako nga stress na ako dito, konti lang tong taniman ko dito, stress. How much more pa kayo? Kaya saludo talaga ako sa ating mga magsasaka, napakasisipag, grabe. Hindi natin, alam mo, dapat talaga inuuna talaga magsaka kahit kay nino pa man, kasi talagang sila talaga yung nangangailangan talaga ng tulong kapag dating sa usaping bagyo na ganyan. Nakakaawa talagang, hindi mo makita yung hinagpis ng mga magsaka natin, lalo na kapag yung pinuhunan mo is pinangutang mo lang. Ay, sobrang hirap. Gandang umaga, ayan, nagrants na naman.